Good morning. Tayo po'y manalangin. Holy Spirit, good morning and thank you for another Sunday na binigay mo sa amin. Holy Spirit, excited kami sa mensahe na iyong ibibigay sa amin. Gamitin niyo po ako para yung mensaheng ito ay makarating sa amin, Lord, bilang mga minamahal mong mga anak. Kaya maraming salamat, O Diyos, dahil alam po namin, O God, na sa panahon na kami ay nakikinig ng iyong mensahe, marami kaming nare-realize, marami kang ginagawa. Ginagamit mo yung iyong salita para kami, Panginoon, ay patuloy pang maging malakas, lumago, at patuloy na sumunod at magpatuloy sa aming pagmamahal, paglilingkod, at pagpupuri sa iyong pangalan. Thank you, God. We are blessed. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat, worship team. Good morning po uli sa inyong lahat. Kumusta po ang bawat isa? Amen. Tayo po ba'y nag-almusal muna bago pumunta dito? Amen. Praise God. Hallelujah. So, ibig sabihin, hindi kayo gutom. Alam nyo ba na today ay meron tayong kasama all the way from Laguna? Tama ba, Nak? Angelo? Wow. Palakpakan naman natin yung family. Mami, thank you. Buong family ay nandito. Maraming salamat. In-apply mo talaga yung message ni Lord na yung family dapat ay dalhin sa ating Panginoon. So all the way from Laguna. Grabe si Lord. Pag kay Lord talaga, lahat ng malayo pwedeng maging malapit. Amen? Kasi si Lord naman ang mag-provide. So today ay pag-usapan natin yung message na makikita natin sa Genesis 18, verse 18 hanggang 19. Genesis chapter 18, verse 18 and then 19. Dalawang verses lamang po yung ating babasahin, pero meron po akong meron supporting verses na makikita din natin sa Matthew and then Deuteronomy. Basahin po muna natin yung pinaka-key verse. For Abraham will certainly become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. I have singled him out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Yung usapin natin dyan, iikot eh. So kaya paki-highlight po yan sa inyong mga Bible. Anong sabi doon? Sabi ni Lord, ang nagsasalita kasi si Lord giving testimony about kay Abraham. Sabi doon, direct his sons, okay, and their families. So hindi lamang yung, alam naman natin na si Abraham, ang kanyang anak kay Sarah ay isa. Isa din ang anak niya kay Hagar. At bukod doon, meron pa siyang ibang anak, kaya ang anak ni Abraham ay nasa 8 talaga. Amen. Kaya sons. So, madami talaga siyang anak. So, kultura naman yon nung panahon. And of course, dahil marami siyang anak, kaya maraming na-build na family. Kasi sa Old Testament, napakahalaga ng family. Amen. Napansin niyo ba sa Old Testament, nilolocate nila kung sino yung ancestor ng family na to. At hindi po, even Jesus Christ, amen? Si Jesus Christ ay nilocate nila yan from Abraham, okay, hanggang down to David. Diba? Sa papa ni David, kay Jesse, oo, hanggang kay Judah, diba? So lahat yan, talagang yung ancestor nila ay napakahalaga sa Old Testament. Importante ng family. At doon sa family ay tinitingnan nila kung sino yung
ah, parang pinaka, parang pinuno. Kumbaga parang hindi naman yung leader ang ibig kong sabihin kung sino ang yung pinakalolo. Yan, yung pinakalolo, yun po yun. Okay? So sabi doon, direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I have promised. Sabi ni Lord. So, dun sa verse 18, ano po ba yung tinutukoy doon? Ang sabi doon kasi ni Lord, in all the nations of the earth will be blessed through him. Bakit kaya bless yung nation through Abraham? Ang nation na bless through Abraham, kung ang nation na ito ay in-embrace niya yung faith ni Abraham. Amen. So, kaya si Abraham tinawag na pinagpala nang dahil sa pagkakaroon niya ng pananampalataya. At yung pananampalatayang in-embrace ni Abraham ay yung pananampalataya na naniniwala siya sa iisang Diyos na gumawa ng langit at lupa, na siya namang ating sinasamba sa lugar na ito. Amen? At lahat ng tao, all families, people of God, na i-embrace yung same faith na mayroon sa Abraham, sila yung tinatawag na hindi lamang family, kundi nation, at sila ay pinagpalang nation. Alam natin, people of God, na ang bawat nation ay nabubuo ng dahil sa family. Without family in one community, people of God, wala ngang community kung wala yung family. Kasi yung family talaga ang pinaka-importante dahil ang pamilya ang bumubuo ng isang community, ang pamilya ang bumubuo ng isang nation, at ang pamilya ang pinakamahalagang tao, kumbaga, sa ating society. Pinaka-basic unit ng ating society. Amen. So without family, people of God, walang saysay. Okay? Ang mundong ito. Kaya si Lord, si God the Father, ang in-establish niya talaga sa garden ay agad-agad is family. Minsan kasi ang connotation natin o understanding natin pagdating sa family, ang family, yung may anak lang. Hindi po. Kapag kayo ay mag-asawa, kahit wala kayong anak, kayo ay family. Amen? Yes, kayo ay family. So si Lord, in-establish ni Lord, unang relasyon ay relasyon ng family. Amen? So, pag binasa natin yung Genesis chapter 18, medyo hindi magandang story dito. Pag binasa natin yung kabuuan, ano yung naging pinakapangit na story dito? Yung story ni Lot, yung pamangkin ni Abraham. Amen? Na ano nangyari? Dito sa chapter 18 ay dumating yung time na si Lot ay pinarusahan ng Panginoon. Hindi mismo si Lot, kundi the community na kung saan ay belong si Lot, kasi nga yung mga families doon sa community na yon, sa Sodom and Gomorrah, ay hindi po maganda yung kanilang practice. Hindi maganda yung kanilang ginagawa doon sa Sodom and Gomorrah. At si Lot, na maganda sana yung kanyang family background, kalahi sana ni Abraham, ay napunta doon sa community na yon. But glory to God, kasi hindi naman na-contaminate. Kumbaga, hindi naman talaga nahawa itong si Lot ng culture, hindi naman culture na matatawag, kundi yung sin na nangyayari doon. So tingnan nyo, people of God, dalawang picture ang gusto kong makita natin.
kapag ang pamilya natin, napakahalaga talaga kung saan at kanino connected yung ating family. Kaya napakahalaga din kung saan nakatira yung pamilya mo. Amen? Kasi kahit na ayaw natin kung ano yung community na ikaw ay belong, kung hindi ka magiging maingat, kung ano yung nangyayari doon sa komunidad na yon, madadamay ka. Tama ba? Mahahawa ka. Kaya nga, hindi rin natin masisisi na ang ibang pamilya, masyado silang sa lugar, kalalaki ng kanilang mga anak. Kino-consider nila yon, di ba? Tayo mga magulang, kino-consider natin yon. Hindi naman tayo parang masyadong nag-iinarte, di ba? Hindi naman. Pero, kino-consider natin kasi kung ano yung culture, kung ano yung behavior ng mga tao doon sa community, ay malaki talaga ang magiging kinalaman nito sa magiging attitude din, character din ng ating anak. So, dalawang pamilya. Yung family ni Abraham ay nandun din sa isang lugar. Amen? Halos magkalapit lang sila. Natanaw lang ni Abraham ang kanyang pamangkin. Si Lot nasa Sodom and Gomorrah. Pero yung Sodom and Gomorrah, dumating yung time na pinarusahan ng Lord ng dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa Sa ginagawa ng bawat pamilya doon sa community. Pero si Abraham, kinausap ni Lord dito sa verse 19. Kinausap ng Lord, nang sabi ni Lord, kausapin mo ang iyong mga anak. Okay? Oo, di ba? Sabi ni Lord, nakita niya kay Abraham, na si Abraham ay nagbigay siya ng instruction sa kanyang mga anak. Na Na mamuhay sa pamamaraan o sa nais ng Diyos na pamumuhay. Ang sabi doon, to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Kaya sabi ni Lord, yun ang nakita niya kay Abraham. Na si Abraham bilang daddy ay kinausap niya ang kanyang mga anak na kayo mamuhay kayo sang-ayon sa salita ng Diyos. Kayo mamuhay kayo ng mayroong katuwiran, mamuhay kayo ng mayroong kabanalan. Wow, hallelujah. Palapakan naman natin si Abraham sa bagay na yon. Kaya, ang sabi ni Lord, nang dahil sa nakita ni Lord kay Abraham, kaya nga ang karugtong noon ay, anong sabi ni Lord? Then, di ba? Then, I will do for Abraham all that I have promised. Bakit gagawin ni Lord lahat ng ipinangako niya kay Abraham? Bakit dumating sa desisyon na all the promises na mayroon si Lord kay Abraham ay ifulfill ni Lord nang dahil nakita ni Lord na just and right ang pamumuhay ni Abraham. People of God, ang blessing talaga ng Lord ay hindi talaga nakadepende doon sa wala masyadong kinalaman yung dahil ito yung lugar natin ay doon tayo nakatira, ay blessed tayo. No? Amen ba? Sa bagay na yon. Bakit? Tingnan niyo po, si Lot. Bakit pinili ni Lot yung Sodom and Gomorrah? At napunta si Abraham sa bulubundukin. Kung alam natin yung history, kasi nakita ni Lot na yung lugar ay napakaganda. Napakaganda ng lugar. Patag, matubig, at talagang maraming magandang pwedeng maging source of income o kabuhayan ng isang pamilya. Oo. Pero maganda yung lugar, wala si Lord. Amen? Napunta yung pamilya ni Abraham sa bulubundukin. Kulang sa supply ng tubig. Kulang sa pagkakakitaan. Pero kasama si Lord. Amen? Palapakan natin si Lord sa bagay na yon, people of God. So, like Abraham, people of God, ang pag-uusapan natin ngayon ay
Ang pamagat ay choose to stand for the next generation. Choose to stand for the next generation. Ako, meron akong next generation. Amen? From me, ang aking next generation ay si Yam at si Joshua. Oo. So, pag magulang ka, meron kang anak, yung anak mo ang tinutukoy na next generation. Hindi lamang yung anak mo, kundi kung mayroon ka ng apo, kung ikaw ay lola na, nandun ka na sa third generation. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin yung mga lola natin. Oo, na mayroon ng mga apo at lolo. Nandun ka na sa third generation. Wow. So, choose to stand for the next generation. Napakahalaga yung ating desisyon bilang magulang. Amen? I hope and I pray na tayo mga magulang, ang kausap ko dito ay kaming mga magulang na at kayo din na magiging magulang pagdating ng araw. So yung message ay hindi lamang para sa amin, kundi applicable din sa lahat ng mga young people na nandito this morning. Dahil one day, magiging magulang ka din. Amen? One day, ay yung generation mo ay sisimulan na rin ni Lord na i-multiply. So, napakahalaga kung saan tayo ngayon. Amen po ba? Oo. Dahil si Abraham ay maganda yung kanyang ginawa, okay? In-embrace niya si God, yung Diyos na gumawa sa kanya at ng langit at lupa. Kaya si Abraham ay blessed. Bless si Abraham at bless yung nation na darating. Sino yun? Yung next generation. Ang tinutukoy doon ni Lord that time, wala pa dito wala pa dito si Isaac, pero ang tinutukoy ng ating Panginoon ay na pinagpala ay si Isaac, si Jacob, maging si Esau, maging yung anak niya kay Hagar, 'di ba? Yung anak niya kay Hagar, blessed din ni Lord. Amen. Blessed din. So, lahat talagang mga anak ng Abraham ay pinagpala. So, tayo din ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Pero napakahalaga na dapat nasa tamang lugar ka. Hindi ka lamang nasa tamang lugar, dapat may tamang Diyos ka na pinanampalatayanan. Dapat tama ang Diyos, tama ang pananampalataya mo sa Diyos na yon. Kapag tama ang Diyos mo, dadaling ka sa tamang lugar. Pag tama ang pananampalataya mo, kahit para sa iba ay mali yung lugar na iyong pinili, pero ikaw ay blessed pa rin doon kasi wala sa lugar kundi nasa Diyos na iyong kasama sa lugar ang nagpapala sa iyo. Amen. So, people of God, kapag tama yung ating foundation, people of God, pag tama yung ating pinili, at kapag nag-stand tayo sa kung ano yung pinili at kung sino ang pinili natin, mayroong magandang resulta yan sa ating next generation. Lagi mo lang ilagay sa isipan mo, kung ikaw mismo, tayo mismo ay wala tayong kinikilalang Diyos, makakapag-expect ka ba na yung iyong anak ay magiging malapit sa Diyos? Oo, hindi. So, kung wala kang maayos na relasyon kay God, sa palagay mo ba magiging maayos ang relasyon ng iyong magiging anak sa Diyos? Tulad ng sinabi ko Sunday, kung hindi ka naglilingkod kay God, sa iyong palagay makakaasa ka that one day yung anak mo maglilingkod kay Lord? Hindi. So anumang ginagawa mo ngayon, people of God, napakaganda yan dahil nakikita yan ng anak mo. Amen? Oo, si Abraham, ano ang binild niya sa kanyang family? Faith. Sabihin mo nga, faith. Ano ang ipinasa niya sa kanyang mga anak? Faith. Hallelujah. Ano ang kanyang pinasa sa kanyang second generation? Faith. Hanggang ngayon, pananampalataya.
Pero yung ibang mga tahanan, yung ibang mga tao sa community, ang mga known sila sa yung mga pamilya ng mga politiko, di ba? Mayroong mga ganon. Oo. Kaya nga dito sa atin, pinopropose na nila na sana mawala na daw yung ah, dynasty. Oo, di ba? Yung mga ganon, yung parang mula sa lolo, pamangkin, anak, asawa, mga ganon, di ba? Sa politics. Pero ganon pamana yun Oo, kasi yung magulang maayos mamuno, kaya binoboto na rin yung mga anak-anak. Oo, yung mga ganon. Yung iba naman ay mga family ng mga abogado, yung mga ganyan. Yung iba naman family ng mga doctor, yung iba naman ay family naman ng mga artists, or kaya yung iba naman ay mga businessman. Yeah? Mayroong mga ganon. Mga pamana din yon, wala namang masama doon. Pero kayo, ako kaya, tayo kayang lahat, ano kaya ang ating ipapamana sa ating mga anak? Ano kaya ang ating iiwan sa ating mga anak? Sana hindi lamang yon. Amen? Yung mga nabanggit ko. Although, hindi naman kasalanan yon. Maganda naman din yon. Okay? So, sa Deuteronomy 6 verse 6 hanggang 8 hanggang 9, tingnan nyo po. Basahin po muna natin to. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Verse 7, repeat them again and again to your children. So, sino ang kinakausap? Magulang at magiging magulang. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, and when you are in the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Anong sinasabi doon ni Lord na pag-usapan daw? Naglalakad sa bahay bago matulog. Ang tinutukoy ni Lord is the Word of God. Anong kinalaman ng Word of God? Babalik ka doon sa ating pamana ni Abraham. Faith. Amen? Dahil ang faith ay pinapanganak kapag nakakarinig tayo ng Word of God. And then verse 8, ano daw gagawin doon sa faith? Ano daw gagawin doon sa Word? Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Amen? Then, verse 9, write them on the doorposts of your house and on your gates. Oh, dapat pala yung mga gates ng bahay natin, yung mga pintuan ng bahay natin, ay kung wala man nakasulat na Word of God, mayroong nakasabit na Word of God. Yun pala ay si Lord mismo ang nagbigay ng instruction. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo katabi mo, ano bang nando sa pintuan ng bahay nyo? Baka kasi yung babae na namang nakaupo sa kabayo, di ba? Yung calendar. Oo. So, marami kasing mga pintuan na ganun ang nakalagay. Pero sabi ni Lord pala, sa pintuan, sa gate, dapat pala word ni Lord ang nakalagay. Kasi powerful kaya yung word ni Lord. Kaya sa amin, sa bahay, ang isinabit ko diyan ay, God bless this home. Parang ganon. God bless. Parang ganon. So, yun yung sinabit ko. So, sa inyo, ano kaya mga sinabit ninyo? Baka yung iba sa inyo, mga salamin na pakwadrado. Wag sasama ang loob nyo kapag pag baka mabanggit ko. Wag magtampo kay Pastor Al. Baka yung iba sa inyo salamin na ganyan-ganyan, di ba? May ganon-ganon. Tapos, pero nakakatakot yung ibang bahay, no? Kasi may third eye. Yung parang may pangatlong mata. Parang nakakatakot yung ganon. O baka naman sa may pintuan ng bahay nyo, yun na nga, yung may mga pampaswerte daw, di ba? Yung mga pusa na walang tigil sa pagkaway, di ba? Mga ganon. So, tingnan ninyo yung mga bagay na yon kasi hindi naman nakalagay sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy, sinabi ni Lord na word daw ni Lord, write them on the doorposts
of your house and on your gates. Diba? Yun pala ang sabi ng ating Panginoon. So, dito iikot yung tanong natin, yung sagot natin. How are we going to stand for the next generation? 3 bagay lang ang ibibigay ko sa inyo para hindi tayo mabitin sa ating time. So, how are we going to stand for the next generation? Anong kailangan kong gawin? Siyempre, punta ka agad tayo dun sa Deuteronomy chapter 6, verse 6. Sabi din, and you must commit yourselves. You must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. So number 1, gusto mo na mag-stand ka for the next generation, people of God. Number 1, commit yourselves to God's command. Alam niyo ba, people of God, ang pinakamabigat sa tao na nabubuhay sa mundong ito is the word command. Amen? Alam niyo ba ang struggle ng mga unang tao sa panahon ni God? Commands. Amen. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit bumuka ang lupa sa disyerto at kinain yung mga tao ng buhay? Nang dahil sa struggle nila saan? Command. Ang pinakamabigat talaga sa bawat buhay ng isang tao ay kapag ka humaharap ka sa isang utos. Amen? Struggle yan ng lahat ng naging anak. O, tayo din, may testimony tayo dyan, di ba? Pag tayo inuutusan, di ba? Yung mga lumaki sa probinsya, ang sabi ni Lord, sabi ni Papa, sabi ng Mama, kumuha ka ng mauulam. Saan ka pumunta? Sa bayabas, di ba? Doon ka pumunta sa puno ng bayabas, di ba? Oo. Ang pinaka-struggle ng tao, command. Ang unang tao, saan nasira? Sa command. Paano nakapasok ang kasalanan sa puso ng isip ng tao nang dahil nag-fail saan? Sa command. Amen. Yan ang pinakamahirap sa tao. Yan ang struggle ng isang anak sa loob ng kanilang tahanan. Di ba? Kaya nga yung iba, gising naman, pero nagtutulog-tulugan. Bakit? Kasi ayaw ng command. Oo. Amen po ba? Sa mga mag-asawa, madalas, di ba, nagkakaroon ng mga misunderstanding dahil hindi nasunod yung command. Sabi ko sa iyo, isigang mo. Oo. Anong ginawa mo? Mga ganyan, di ba? Oo. Sabi ko, sigang. Oo. Anong ginawa mo? Di ba? Dahil nag-fail doon sa command, nagkaroon tuloy ng misunderstanding. Amen. Tingnan niyo po. Saan nagkakagulo madalas ang pamilya? Amen. Sa command. Amen. Misunderstanding ng buong pamilya dahil doon. Oo. So napakahirap talaga. Kung may struggle na doon, lalo na pagdating sa word ni Lord. Kaya nga maraming mga tao, mas pinipili nila ang Diyos na walang command kaysa Diyos na mayroong command. Kaya ayaw ng maraming tao yung living God. Ayaw nila ng buhay na Diyos. Ayaw nila ng Biblia kasi yung Biblia, andoon yung living God at andun yung command. Kaya mas gusto nila yung Diyos na sila ang nasusunod kaysa sa Diyos na sila ay susunod. Kasi mabigat sa tao yon. Amen? Pero people of God, tingnan niyo po, saan naman lumalabas, okay? Paano naman na isa sa katuparan lahat ng mga promises ni Lord sa atin? Ano naman ang susi ng lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan lang ng pag-obey ng command.
Pag inobey mo yung kanyang command, Deuteronomy 28 from 1 to 14. Pag binasa mo yun, all the blessings na ipinangako ni Lord, mapapasayo, resulta sa pagsunod sa command. Pero pagdating sa verse 15, all the curses naman ay pwedeng mapasayo nang dahil nag-disobey ka dun sa command. So ang struggle ng tao ay yung pagsunod sa inuutos ng ating Panginoon. Pero people of God, kapag ang pagiging masunurin sa command ni Lord ay naging commitment na natin sa buhay natin, na Lord, kapag inutos mo, gagawin ko. Lord, pag pinapagawa mo, gagawin ko. Kapag nasasanay tayo na sumusunod sa command ni Lord, hindi na natin kailanman magiging struggle ang pagsunod. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nagiging struggle lang talaga yung command sa buhay natin kapag ayaw mong ipasakop yung sarili mo doon. Yun naman talagang struggle. Pero once na sa sarili mo nag-decide ka na, Lord, ang life na to galing sa'yo, iko-commit ko, Lord, na ang buhay na ito, anumang inuutos mo, gagawin ko. Ang pinakamatinding struggle kasi sa pag-obey sa command ni Lord ay kailangan mong i-set aside yung sarili mo. Pag sinabing sarili mo, your emotion, your opinion, your understanding dun sa bagay na pinapagawa ni Lord. Yung emotion mo, hindi lumalapat sa pinapagawa ni Lord. Okay? Yung isip mo, ayaw, sumunod. Amen? And then yung understanding mo, parang hindi yun maganda. Parang hindi yun okay. Dahil nga, hindi nagiging okay, hindi nagiging maganda sa iyong paningin kasi nga, hindi siya nagmamatch doon sa understanding mo, sa emotion mo, at sa will mo. So, doon nagkakaroon ng matinding struggle. Amen. So, para makapag-obey ka sa command ni Lord, kailangan mong i-set aside yung sarili mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, Lord, hindi yung will ko, kundi yung will mo. Yon. At doon nagiging blessing. Kapag na-overcome mo yon, nang sinusunod mo na ay yung will ni Lord at hindi yung will mo, hindi yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto ni Lord, may struggle man sa'yo, pero susundin mo kasi si Lord ang sinusunod mo sa buhay mo, doon pa lang papasok yung faith. Amen? At doon dadaloy ang blessing. Amen. Basta people of God, lagi mong tandaan, gusto mo ba ng blessed na life? I-master mo lang ang sumunod. Huwag mong i-master ang mag-complain, huwag mong i-master ang gumawa ng maraming mga excuses. Kasi pag yan ang minaster mo, yung more on complain, wala yan. Wala kang mararating, mga anak. Pangit pakinggan, no? Pero totoo yun. Ang taong reklamador at laging reklamo, ang lumalabas sa bibig, wala siyang mararating. Amen? Oo. Kasi kapag lagi mong tinitingnan, mahirap ito. Paano yan? Ano yan? Pag laging ganun ang iniisip mo, hindi ka makakapag-create ng solusyon. Amen. Hindi mo ma-obey yung will ni Lord kasi nga, ang nakikita mo lagi, mahirap. Si Lord, hindi naman si Lord magsasabi sa iyo na, hindi naman kasi si Lord magbibigay, anak, dahil kita, bigyan kita ng pagkain. Amen. Hindi si Lord magbibigay ng pagkain luto na or nginuya na. Hindi mo naman gugustuhin ng nginuya na ni Lord. Di ba? Gusto ba natin na
Tuwing umaga, nganganga na lang tayo, tapos mayroong bumabagsak ng inuyang pagkain from heaven. Hindi eh. Amen? So people of God, tayo ay ang gustong ma-develop ni Lord sa puso natin, ay ang maging masunurin at i-commit talaga natin yung sarili natin na hindi tayo taong palasuway, kundi taong marunong sumunod. May struggle man sa pakiramdam, may struggle man sa paningin, may struggle man sa iyong pag-iisip, pero wala kang magawa kasi yun ang pinapagawa ni Lord. Then, kapag nagawa natin yun, people of God, sa buhay natin, magandang modelo ito at mai establish natin ito sa ating mga anak. Kasi yung mga anak natin, alam nyo, people of God, especially yung mga Gen Z, matatalino mga yan. Amen. Iba ang lawak ng mga utak ng mga yan. Yung mga Gen Z, tahimik pero observant. Amen. Ino-observe nila. Tayo lahat, tayo mga magulang. So kaya, kapag kayo mga bagay na ginagawa natin or sinasabi natin, hindi nakikita ng mga anak natin na ginagawa natin, hindi rin nila gagawin yun. Amen? So commit yourselves to God's command. Kapag kinumit mo yung sarili mo na i-obey yung command ni Lord sa buhay mo, glory to God. Bakit? Kasi ang blessing niyan ay hindi lamang sa'yo, kundi magsisimula sa'yo to the next generation, to the third generation, to fourth generation, hanggang sa isaling lahi mo ay blessed yan because mayroon kang in-establish sa harapan ng ating Panginoon at walang iba kundi yung pananampalataya mo. Sana naintindihan natin yan lahat. Sana noon pa, Oo, di ba? Okay, so, paano natin yun? Sabi ko dito, how? Not just in words, but most especially in action. Iwasan talaga ang maraming salita. Kasi ang maraming salita, masakit sa tenga. Amen? Kaya yung mga anak sabi, ano ba yan, mama? Di ba? Papa, ano ba yan? Diba? Minsan yung mga anak, habang nagsasalita ka doon sa labas, yung mga anak nakaganon lang. Wala pala silang narinig. Amen? Oo. In facing different situations, pwede nating ma-model yon. Amen? In solving the problems, in making plans, in reaching your dreams, or giving help to others. Yung mga bagay na yan ay pwede natin yan mailapat yung ating point number 1. Amen? Number 2, Deuteronomy 6, verse 7. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road and when you are going to bed, and when you are getting up. Alam niyo, people of God, ito yung sinira ng demonyo sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pang panahon. Nakita niyo, magkakasama kayo sa bahay. Napapag-usapan niyo ba yung Word of God? Kung may nagpaalaala. Amen. Anong ginagawa ng mga pamilya ngayon sa loob ng bahay? Kanya-kanyang sulok. Ano ba? Kanya-kanyang? Cellphone ang hawak. Cellphone ang hawak. Kanya-kanyang sulok. Yung nanay, may sinusubaybayan ng mga series doon. Di ba? Yung anak din, tapos yung anak din na lalaki, wala talaga. Tapos, matapos ang isang araw, wala man lang Word of God. Pero anong sabi ni Lord? Repeat them again and again. Kaya minsan tayo mga magulang, nagtataka tayo, bakit yung mga anak natin? Minsan, lalo na yung tayong mga magulang, di ba? Minsan, sumusobra yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, sinasabi natin, ang mga kabataan nyo, natitigasan ng mga ulo. Nung panahon namin, mga ganyan, di ba? Mababait kami, sitsitan lang kami ng tatay namin, di ba, takbo na kami. Wala.
Ngayon kasi, ganun din ang naimomodel natin sa bahay eh. Amen. Orasan ng pagkain, wala pa nagluluto. Bakit? Busy sa cellphone. Pag sinabi mo, magluto na, anong oras na? Wala. Mamaya na. Cellphone pa din. Alam nyo ba? Unti-unting sinisira ni Satan ang ating pamilya using the social media. Amen? Oo. So wala na, hindi na napapag-usapan yung word ni Lord. So number 2, talk about God's word and actively teach it in your family. Ano sabi doon? Actively. Hindi lang minsan. Dapat lagi-lagi. Na ano? Na yung word ng ating Panginoon ay tinuturo natin sa ating mga anak. Naiintindihan ko, tayo mga magulang, gusto natin matuto ang ating mga anak. Amen po ba? Especially pagdating sa Word of God. Pero dapat tayong mga magulang ay mag-create din tayo ng strategy paano natin maituro sa ating mga anak yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Na ano? Na kaaya-aya, hindi boring, hindi nakakainis, di ba? Hindi magki-create ng yung init ng ulo ng bawat isa. Kasi Word of God ang pinag-uusapan. Dapat pag Word of God, magaan, binababa. Amen? Magaan, binababa. Ay lalo na kung kayo, ang pamilya ninyo, kasi ang pamilya natin, may mga kanya-kanya tayong kultura eh. Amen ba? Merong pamilya na hindi, ang kultura talaga hindi nag-uusap. Diba? Yung kanya-kanyang sandok, basta yung mama, papa, magluto. Pag nakaluto na dyan, yung mama, yung mag-asawa, kumain na. Hindi rin niyaya yung mga anak kasi alam naman nila yon na hindi pa rin naman sila kakain. Kasi kanya-kanyang tulog na oras, kanya-kanyang gising din. So paano mo naman talaga yan aanuhin? Pagsasabay-sabayin, di ba? O ito natulog alas 2, o ikaw alas 3, o ikaw alas 4, di ba? So paano nga naman yan magkasabay-sabay? Mahirap talaga yan. Yung iba naman school, dahil sa school, di ba? So, pero humanap ka ng paraan. Nakahanap ako ng paraan. Thursday. Paano? Pag Thursday, off ni Jay. So, wala siyang pasok. Wala ding pasok si Yam. Wala ding pasok si Josh. Kumpleto kami sa bahay. Andyan si Joy. So, kaya ang gagawin ko, pag Thursday, magsasama-sama kami na magpipray. Para makapunta doon lahat. Di ba? May strategy ako. Para makapunta doon lahat. Saan? Doon sa office. Doon kami nagpipray. Doon kami nagsisharing ng Word of God. Ang ginagawa ko ay, doon na rin kami magdi-dinner. Kaya sinasabihan ko si Joy at si Jay, ganitong oras ha, magluto na kayo dyan sa baba. Tapos pakaluto ninyo, pag akyat ninyo, bukod sa dala nyo yung Bible nyo, yung notebook nyo, dala nyo yung pagkain. Kasi pag walang pagkain, hindi sila aakyat yun. Amen? Mahirapan sila umakyat kasi walang food. Nandun yung dinner eh. Wala silang magawa, di ba? Kaya sabihin ko din sa asawa ko, dito na tayo kakain. Kaya si Joshua, pagpunta niya doon, dala-dala na yung plato. So, kaya doon na kami kakain. So, dahil nandun ang pagkain, bago kumain, kain muna tayo ng Word of God. Amen. Mag-isip din tayo ng strategy sa ating bahay. Amen po ba? Alas 3 ba natutulog lahat? Di gawin mong 3:30 na madaling araw. Bago matulog. Bago matulog. Kailangan talaga may Word of God, people of God. Amen? Kasi ganito yon. Kapag walang salita ng Diyos sa iyong tahanan, meron kang Diyos, pero yung Diyos na pinanampalatayanan mo ay nakakulong. Ibig sabihin, wala siyang karapatang wala siyang time na magsalita, wala siyang time mangusap, wala siyang time maghimala,
wala siyang time mag-provide, wala siyang ganon. Wala siyang ganong opportunity. Yun ang ibig kong sabihin. Parang hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na mangusap, hindi natin binibigyan ng pagkakataong maghimala, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na mag-provide sa ating tahanan. Kasi nga, yung salita niya na yun ang kanyang laging ginagamit upang gumawa ng mahimala, gumawa ng kung ano pa mang mga nais sa buhay natin, hindi napapag-usapan sa loob ng bahay. People of God, lagi niyong tandaan, paalala ko lang po, ang mundong ito ay create ni Lord sa pamamagitan ng salita. Ang lahat ng nakikita natin ay sa pamamagitan ng salita. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay nasa loob ng bahay, andoon ang Diyos. So kung nandun ang Diyos, sa panahon na mayroong taong nagkasakit, gagawa si Lord ng himala kasi meron siyang opportunity na gumawa ng himala. Kung kailangan mag-rescue, magre-rescue si Lord. Kung kailangan mag-provide, magpo-provide si Lord. Kung kailangan ng peace, magpo-provide si Lord ng peace. Kung kailangan ng joy, magpo-provide si Lord yan ng joy sa inyo, sa tahanan ninyo. So, pero kung wala ang salita ni Lord, ibig sabihin, naniniwala ka sa Diyos, pero para bagang sinasabi mo sa Diyos, Lord, manahimik ka. Isara mo ang bibig mo. Itikyo mo ang kamay mo. Isara mo ang tenga mo. So, anong gagawin ni Lord? Kinilala mo siya, pero wala siyang galaw. Amen. Wala siyang galaw, people of God. Tayo pa naman, pag pamilya, people of God, ano pa? Ang pinakamahalaga sa pamilya, dapat i-involve natin si Lord lagi sa lahat ng sitwasyon ng ating pamilya. In decision making. Amen. Ano pa? And relationship. In every relationship. Halimbawa, yung mga anak natin, nanliligaw na, nagpapaligaw na, i-involve natin si Lord sa bagay na yon. Amen. Amen po ba? Kasi darating dyan yung anak mo eh. Manliligaw yan. Magpapaligaw yan. I-involve natin si Lord. Amen. O halimbawa, yun ang ligaw sa kanya, hindi pa talaga Christian. O di unti-untiin mo sa anak mo, ibulong-bulong mo sa anak mo, anak, invite mo yung ano mo dito sa church. Kung hindi yung anak mo mag-invite, ikaw na tatay, i-invite mo. Amen ba? Para makakilala kay Lord. Amen po ba? Kasi tingnan mo, kung ikaw, tatay, ikaw na nanay, nag-build ka ng pamilya na may takot sa Diyos, tapos may taong papasok sa pamilya mo na walang takot sa Diyos at ayaw tanggapin yung Diyos ninyo, problema yan. Hindi kayo kailanman magkakasundo niyan. Literal na ambyanan ay aawayin niya talaga yung manugang niya. Amen ba? Oo, kasi walang Diyos eh. In celebration, in victory, people of God, in love, sa lahat ng aspeto ng pamilya ninyo, dapat laging involved si Lord. Halimbawa, sa celebration, o tingnan nyo po, ano tayo mga anak ha, paalaala lang. Sa celebration, di natin sinasama si Lord. Halimbawa, birthday. O kayo na mag-isip kung ano nangyayari sa birthday. Tama? O, birthday. O, birthday ng anak ko, birthday ng ganito ko. Anong ginagawa ninyo? Involved ba si Lord sa celebration ninyo? Kasi may birthday eh. Sinelebrate nyo yung life. Amen? Yung gift of life, sinelebrate nyo. Involved ba si Lord? Tingnan natin yon. In victory. Halimbawa, yung anak ninyo graduate na. Graduate ng high school, college, may honor, kung ano pa mang mga achievement nila. Kasama ba si Lord? Yes. Dapat, anak, si Lord lang ang nagbigay niyan. Dapat laging si Lord, laging si Lord, laging si Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, huli na po ito. Internalize God's Word, making it a guide for your actions. Nauna na yung paliwanag. So verse 7, 8, and 9. Ano sabi doon? Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road,
when you are going to bed and when you are getting up. Paggising, pagtulog, habang naglalakad, tie them on your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorposts of your house and on your gates. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yan. People of God, paano kaya kung ganito tayo sa pamilya natin? Paano kaya kung ito yung ma-establish natin sa ating family? Kaya parents, young people, always internalize the Word of God in your heart. Always meditate the Word of God in your heart. Day and night. Day and night. Always, i-meditate natin yung word ni Lord. Bakit? Kasi ang salita ni Lord ay siyang gabay ng bawat isa sa atin. Gabay sa iyong pamilya, gabay sa iyong magiging pamilya, gabay sa iyong pang-araw-araw na buhay, gabay sa lahat ng mga plano at sa lahat ng iyong mga desisyon na gagawin. Yan ang iyong gabay. Amen? Kapag ang salita ni Lord ay nasa ating tahanan, masaya. Amen? Amen po? Bago mag-karaoke, bago magkantahan sa birthday, dapat word muna ni Lord. Amen? Respect each family member's individual journey with God. Ibig ko sabihin, kapag ikaw na magulang, medyo yung faith mo talagang very deep na, strong na, yung mga anak mo medyo nagsisimula pa lang, unawain natin. Amen? Oo, tulungan natin at i-respect natin yung kanilang journey kay Lord. Kasi may mga kanya-kanya si Lord na kaparaanan kung paano niya tayo huhubugin, kung paano niya tayo kakatagpuin. Basta, people of God, ilagay natin sa ating isipan, ang magpapasaya sa ating tahanan ay hindi material na bagay. Hindi pera ang maghahatid ng kasiyahan sa ating tahanan. Amen? Hindi po yung ating mga achievements, kundi dapat ay yung relasyon natin kay Lord. Kapag si Lord ay laging nare-recognize sa ating tahanan, yan yung tahanan na pinakamasaya. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. May natutunan ba today? Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Muli, ang ating prayer ay patungkol uli sa ating pamilya. Pwede ba tayong sabay-sabay na manalangin sa oras na ito? And we will pray sa ating family. And then habang tayo ay mag-pray, pwede nating ipag-pray yung number 1 and number 2 and number 3 points. Yung number 1, Lord, turuan mo kami na maging committed talaga kami sa iyong salita. Lord, help us, O God, na ang aming buhay ay totally i-surrender namin sa iyong salita. Committed kami, Lord, to obey your commands in our life, O God. And then, Lord, help us na lagi naming pag-usapan, lagi mong ipaalaala sa amin na napakahalaga ng iyong salita. At Lord, turuan mo kami ng iyong mga salita ay patuloy naming pag-usapan sa aming mga tahanan, sa aming pamilya. At the same time, Lord, ang iyong salita, Panginoon, ay ma-model namin sa lahat ng miyembro ng aming tahanan. And then, pangatlo, Lord, help us to internalize your word, O God. To internalize, Lord God, to meditate your word every day and every night. Sapagkat ang iyong salita, Lord, ay siyang aming gabay, Panginoon. Lord, kung bakit napahamak ang Sodom and Gomorrah, ang community na yon, at kung bakit nadamay ang asawa ni Lot, O God, ay nang dahil wala yung salita mo sa lugar na iyon, Lord God. Wala doon ang iyong salita. At dahil wala ang iyong salita sa lugar na iyon, wala din yung presence mo, Panginoon. At dahil wala yung presence mo doon, kaya lahat ng tao ay ang iniisip ay kasalanan. Ang gumawa ng kasalanan, ang gumawa ng kasalanan. Kaya yung mga tao doon, Lord,
Ano man ang kanilang maisip, sinusunod nila, Panginoon. Ano man ang kanilang mapagtripan, Lord, ay ginagawa nila, O God. Wala silang conviction kasi wala yung Word. Wala sila, Lord God, na guidance patungo doon sa banal na pamumuhay kasi wala yung Word. Lord, sayang. Ang isang pamilya at ang isang community na wala ang iyong salita ay mahihahalin tulad namin sa Sodom and Gomorrah. Nang isang pamilya na wala ang iyong salita ay walang pananampalataya. At kapag walang pananampalataya, ang isang community ay patungo sa pagkasira. Pero ang isang pamilya na established, Lord, ang kanilang pananampalataya sa iyo, ay bless ang first generation, hanggang second generation to third generation, Lord God, hanggang fourth generation, at sa mga darating pangenerasyon hanggang sa ngayon, Lord God. We are blessed, Lord God, nang dahil sa pananampalataya na mayroon si Abraham, na mayroon din kami today. Lord, today, nasaan man kami, saan man kaming community belong, bless yung community na yon kasi andoon ang iyong salita sa pamamagitan namin, O Diyos. Sa pamamagitan namin, Lord, na didadaluyan ng iyong salita. Kahit saan kaming community, nandoon, bless ang community na yon. Dahil ang iyong salita ay ang iyong presensya. Dahil ang iyong salita ang iyong himala. Dahil ang iyong salita ay siyang proteksyon. Ang iyong salita ay siyang kapayapaan ng lahat ng tao sa isang community, O God. Lord, dalangin ko na lahat ng individual and family na nandito today ay bless ang community na kanilang ginagalawan dahil andoon sila, Panginoon. Bless, Lord God, yung barangay kung nasaan dahil andoon ka, dahil andoon ang iyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, today, ang kasama namin na family, Panginoon, from Laguna, Lord God, bless ang family na ito, Lord God, at bless, Panginoon, ang kanilang lugar na pinanggalingan, Panginoon, nang dahil ang iyong salita ay dadalhin nila sa kanilang tahanan at sa kanilang community. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Dalangin ko ng bawat pamilya na nandito, Lord God, ay ma-establish namin, Lord, ang next generation ng aming pamilya, Lord God. Thank you. We love you so much, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you, people of God. Maraming salamat. Mag-enjoy tayo sa ating sharing. At pag-usapan natin kung paano natin dadalhin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Maraming salamat.